Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin po natin si Professor Efrelinia Limon ng UP College of Nursing. Tuloy-tuloy na po natin ang kwentuhan tungkol sa breastfeeding at paano natin ito mas masusuportahan bilang isang komunidad. May tanong po tayo mula sa isang nanay, Prof. Len. Mayroon siyang isang buwan na sanggol, subalit hindi pa po na-ooperahan dahil may cleft daw po ito. Ano po ang mainam na feeding techniques para sa kanya at dapat pa rin po ba siyang mag-breastfeeding? Napakaganda ng tanong, Teacher Ellie, no? At napaka mahalaga ang tanong na yan. Ang mga sanggol na may cleft lip or cleft palate ay may espesyal na pangangailangan at pagdating sa pagpapakain. Pero mahalaga pa rin, no, na itaguyod ang breastfeeding dahil ito ang may pinakamainam na nutrisyon at proteksyon para sa kanila. So bakit mahalaga ang breastfeeding sa may cleft lip or cleft palate? So ang gatas ng ina ay madaling tunawin. Ang gatas ng ina ay may antibodies laban sa infeksyon at ang gatas ng ina ay nakakatulong sa mas mabilis na paggaling at pagkatapos ng operasyon. And then, pinoprotektahan din nito laban sa ear infections kasi very yan sa common, no, sa mga batang may cleft lip at cleft palate. And at pneumonia, so nakakaroon din sila niyan, na mas mataas ang risk ng mga batang may cleft palate. And then, pag pinag-uusapan natin ang feeding technique para sa mga sanggol na may ganitong kondisyon, kung cleft lip lamang, okay? So, ibig sabihin, hindi siya umaabot sa ngala-ngala or dun sa palat, pwede pa ring direct, imagine that, pwede pa ring direct breastfeeding. So, kailangan lang po ng tamang posisyon at para maselyuhan, no, yung bibig ng sanggol habang sumususo. So, ano po yung mga tips para magawa natin to? So, kailangan nyo pong hawakan, no? Hahawakan nyo po yung pisngi ng sanggol para makatulong magsara ang cleft at makabuo ng mas magandang suction, no? Yung baby. And then, subukan ang posisyon gaya ng football hold. So, may iba't iba po tayong nursing holds. So, pwedeng cradle, cross-cradle. Pero, ang binabanggit po, pag cleft is football hold, ang tamang posisyon. And then, para mas makita at mas masuportahan ang bibig ng sanggol. Kung cleft palate naman, so, ibig sabihin, may butas, no? Ang ngala-ngala ng sanggol, so mahirap para sa sanggol gumawa ng suction. Kasi ibang sitwasyon to. Kaya madalas hindi sapat ang direct breastfeeding. Mainam, no, dahil hindi nga kaya or hindi sapat ang direct breastfeeding, mainam na i-express, no, ipapump ang breast milk at ipakain gamit may tinatawag kasi tayong specialized feeding bottles. Or baka narinig or nabasa na ng ating mga tagapakinig, no, yung Haberman feeder. So ito yung dinesign siya, Teacher Ellie, yung Haberman feeder. Dinesign siya para sa mga batang may cleft palate. Okay? Kasi nga hindi sila pwedeng mag-direct breastfeeding So dahil may butas ang kanilang ngala-ngala. So yun po ang pwedeng gawin. And then, iwasan ang karaniwang bote at utong dahil maaring mahihirapang sumipsip at baka malunok ang hangin or gatas sa ilong. Kaya may special bottle, okay, feeder. We call that feeder
para sa mga batang may cleft palate. And then, gusto ko lang magpaalala or reminder, no, patuloy na napaka-importante na patuloy mag-express ng gatas si nanay para mapanatili ang milk supply. Kasi minsan iisipin ng isang nanay na may sanggol na may cleft lip or cleft palate na ay wag na lang kasi hindi kaya, no? Hindi kaya nung sanggol ko. Pero ito ay perception niya lang. So, kaya naman po. Pero again, depende po sa sitwasyon ng ating sanggol if it is either cleft lip or cleft palate. So panatiliin po ang milk supply at masiguro po ang nutrisyonin po ang importante. Kailangan ma-sure natin na gatas pa rin ng nanay ang pinoprovide natin sa ating mga sanggol na may ganitong kondisyon. And then, mas madalas at maikli ang pagpapakain, okay? Para hindi mapagod ang sanggol. And then, panatiliin kasi ayaw nating ma-aspirate, no, ang ating mga sanggol na may ganitong condition. Panatiliing naka-upright, no, position or semi-upright position, halos mga 45 degrees, no, habang pinapakain kahit mga 20 to 30 minutes pagkatapos kumain para maiwasan ang aspiration or pagpasok ng gatas sa baga. Then, napaka-importante na magpatingin at magpa-follow up, no, sa cleft or craniofacial team. So ito yung mga pediatrician, surgeon, lactation consultant, nutritionist. So talagang team ang pinag-uusapan natin dito pag may mga ganitong kondisyon ang mga sanggol. Para alam ng pamilya, alam ng nanay ano yung magiging feeding plan hanggang maoperahan ang sanggol. That's it, Teacher Ellie. Prof. Len, alam niyo po maraming nanay yung mga may ganyang concern, no? Kaya maganda po dahil madalas wala po silang access sa tamang information, no? So salamat po na talagang nabigyan natin sila ng tamang impormasyon ngayon dito sa Health Check Plus. At para sa mga nakikinig at nanonood po na meron pong may cleft na anak, na kailangan mag-breastfeed, nakuha po natin yung mga napaka-specific na tips mula po kay Prof. Len, no, na pwedeng direct, may paghawak na football hold at may specialized na feeder na pwedeng gamitin. Pero ang pinaka-tumatak po sa akin, Prof. Len, ay pwedeng ituloy ang pagbibigay ng gatas ng nanay despite having ng cleft, na lip or palate. Liban po sa challenge na ito, Prof. Len, marami pong challenges sa breastfeeding journey ng ating mga nanay, no? So, ano po ba yung mga paraan po, no? Halimbawa po, ang isang nanay ay kailangan ng bumalik sa trabaho. Paano pa rin po nila maipagpapatuloy ang breastfeeding journey nila? Alam mo ba, Teacher Ellie, no? Sa pag-attend ko dito sa ASEAN Breastfeeding Forum, isa yan sa mga tinalakay kasi hindi lang naman Pilipinas ang may challenges or issues na ano yung gagawin ng isang nanay pagbalik sa trabaho. Okay, so napakahalagang tanong yan, no? And maraming nanay ang gustong magpatuloy, I'm sure, sa pagpapasuso. Ngunit nahaharap sila, okay, sa iba't ibang hamon ng buhay. Kumbaga, ang tawag natin dito ay breastfeeding challenges, mga sitwasyong nakakaapekto sa kakayahan ng isang nanay sa kanyang pagpapasuso ng eksklusibo at tuloy-tuloy. So ano ba yung mga karaniwang breastfeeding challenges? So number 1, yung nabanggit mo, no, yung pagbabalik sa trabaho ng isang nanay. So isa sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit nahihinto ang breastfeeding, no? Dahil sa concern na yan. At ano yung magiging payo natin sa kanila? So, mag-express ng gatas bago pumasok at pwede naman natin tong ituro, no, sa caregiver kung papaano to maliligtas na i-imbak at ipainom sa ating mga sanggol. And then, napaka-importante din, no, na gumamit ng breast pump. So, kung walang breast pump, pwede naman ang manual, no? Manual breast milk extraction. O mano-mano. Ito yung tinatawag na mano-manong
pag-express tuwing break, no? Para mapanatili ang milk supply. And then, itaguyod ang rooming in or direct feeding kapag nasa bahay na si nanay. Napaka-importante yan para ma-continue yung bonding, emotional bonding ng baby at ma-maintain pa rin ang milk production. Plus, humingi. Kailangan humingi po tayo ng suporta sa employer at yan ay isang usapin din dito, no? Tungkol sa lactation break at lactation station, ito po ay mandated ng Philippine Expanded Breastfeeding Promotion Act. Ito po ay isang Republic Act. So may karapatan po tayo, no? Republic Act 10028. May karapatan po tayo na magkaroon ng lactation break. Yan po ay nasa batas. And then, number 2, ang isa sa mga challenges din is yung sakit or pananakit ng utong. No? Ito yung malimit din nating naririnig sa mga nanay kasi meron silang sore nipples, nag-crack yung nipples. So, karaniwang dulot ng maling paghakab. Okay? Maling paghakab or latch. O, ano namang mapapayo ko dito? So, kailangan pong ayusin natin. So, tinuruan po namin kayo kanina ni Teacher Ellie ng 4 key points of attachment or hakab and 4 key points of positioning. So, ayusin po ang posisyon at siguraduhin malalim ang pagka-latch, no? Following the 4 key points. And then, pahira ng sariling breast milk ang utong. Pwede yan. Sabi natin, may healing properties ang breast milk. Pagkatapos magpasuso. And then, iwasan po ang sabon. Okay? Mali po yan. Iwasan po ang sabon o alcohol sa dibdib. And then, ano pa? Ang isa sa mga challenges pa, iniisip ng mga nanay, konti lang kasi yung milk supply ko, no? Perceived low milk supply. So, maraming nanay ang nag-aakalang kulang ang kanilang gatas, no? Pero meron. So, ano ang payo natin dyan? Tandaan po, mas madalas, okay, na pagpapasuso equals mas maraming gatas. Again, babalikan na ulit natin yung principle ng demand and supply. And then, i-check ang output ng sanggol. So, basa ba? Madalas na lampin, basa ba ito? And then, pagdagdag ng timbang ng sanggol. So, diniscuss na rin natin yan. And then, kumain po ng masusustansya at uminom ng sapat na tubig kung gusto talaga nating mag-increase yung milk supply natin. So, pangatlo yan, no, sa mga challenges. And then, nandyan din yung valid ito, no, napapagod, nai-stress ang mga nanay dahil sa kulang sa tulog, maraming gawaing bahay, okay? And then, so kulang ka na nga sa tulog, marami ka pang gawaing bahay, plus ikaw pa yung nag-aalaga talaga ng sanggol. So, ang mapapayo natin dito, again, magpahinga kasabay ng sanggol at magbahagi ng gawaing bahay sa ibang miyembro ng pamilya. Hindi natin pwedeng gawin to na tayo lang, no? Humingi tayo ng tulong at suporta sa partner at ibang family members or kaanak. And then, isa rin sa mga malimit, no, na nirereklamo ng ating mga nanay na nagpapasuso, yung mga kondisyon sa kalusugan tulad ng mastitis, so nakakaroon ng infection, pamamaga, no, engorgement, nahihirapang lumabas yung gatas. Tapos may mga kondisyon din na yung utong nakabaliktad or tinatawag nating inverted nipples, okay? So ano ba yung payo natin dyan? Para sa engorgement, dapat madalas po ang pagpapasuso at ginagamitan siya ng cold compress, no? Pagkatapos. Di ba, napaka-simple lang at natural na paraan para maiwasan po yung engorgement. And then, para sa mastitis naman, no? Nire-recommenda na ipagpatuloy pa rin ang pagpasuso. So, tingnan natin yung latching, tingnan ulit natin ang positioning, at magpatingin agad sa doktor kung ito ay may lagnat na or pamamaga. Kasi ito ay mga sinyalis ng impeksyon na.
And then para sa inverted nipples naman, meron naman talaga tayong mga nanay na may mga ganitong kondisyon, hindi po siya problema, okay? Kayang-kaya pong solusyonan yung mga inverted nipples po. Gumamit tayo, okay? May mga nipple inverter na available online na pwede nating bilhin. So, gumamit or ng breast shells or yung tinatawag natin mga nipple puller. So, ito po ang madalas na ginagamit po, no, para maibsan ang problema ng inverted nipples. And then, isa rin sa challenges, no, pag pinag-uusapan ang pagpapasuso, syempre yung cultural at panlipunang paniniwala, Teacher Ellie. Halimbawa, paniniwalang mahina kasi yung gatas ko or mas mabuti ang formula. May mga ganyan, no? Kasi nai-impluwensyahan. So, ang maipapayo ko naman dito, magpatuloy po tayo, no, sa pagbibigay ng tamang kaalaman. Okay, magpatuloy sa pagbibigay ng tamang kaalaman, health teaching sa barangay health centers. And then, ipaliwanag na ang gatas ng ina ay palaging sapat at masustansya at ang formula ay may mga panganib lalo na sa infeksyon at ito ay dagdag gastos lamang. So yun, Teacher Ellie. Prof. Len, alam niyo po napakaganda dahil inisa-isa po natin yung mga pwedeng challenges at binigyan po natin ng idea ang ating mga nakikinig at nanonood ngayon ng mga health checkers kung paano po ang gagawin sa bawat challenge na ito sa aming breastfeeding journey. Balikan ko lang po ng konti, Prof. Len, kasi nabanggit niyo po kanina na pwede po tayong mag-express or yung mag-pump, So, sa mga nanay po na nag-express or nagpa-pump ng kanilang breast milk, ano po yung tamang storage? Or pag-store ng data, saan po ba ito dapat nilalagay? At gaano po, napapanis po ba yan, Prof. Len? Ano po yung marirecommend nyo po sa amin sa pag-store ng gatas po? Nako, napakagandang kaalaman yan, Teacher Ellie. Kasi especially dun sa mga nanay, no, na talagang babalik na sa kanilang trabaho at talagang ine-encourage natin sila, no, na kahit bumalik na sila sa trabaho nila, mag-imbak sila ng gatas, no, mag-store sila ng gatas nila para habang nasa work sila, yung caregiver, pwedeng magpasuso doon sa baby. Pero dito, i-emphasize natin na talagang iniiwasan natin ang bottle feeding. Okay? Bawal ang bote. So, ang tama po is kailangan gumamit sila ng cup, no? Meron tayong naririnig na cup feeding. So, mas safe kasi siya kaysa sa mga bote. Okay? And then, in terms of sa pag-iimbak ng gatas, so yes, yung mga nanay na may kakayahan na makabili ng breast pump, why not, no? Pero may mga ibang nanay din naman, no, na hindi sapat ang kanilang finances sa pagbili ng, kasi medyo may mga mahal talagang breast pump. So, pwede ang manual breast milk extraction, no? Tayo mismo ang mag-e-express using our hands. So, make sure lang talaga na malinis ang kamay nyo and alam po yung tamang technique, no, sa pag-e-express ng milk, no. So, you will press, no, compress, relax. So, pisil paloob and then relax and then unti-unti pong lumalabas yung gatas. So, ano ba yung tamang pag-collect ng gatas? So, again, wag bote. So, kung meron po kayong jar, yun po yung inyong gamitin. And then, marami na kasing available ngayon na storage bag for breast milk. And mas mura siya at safe naman siya. So, kung gusto talaga nating, alam mo yun, i-continue, well, ini-encourage ko talaga kayong mag-continue ng breastfeeding at kung kayo ibabalik na sa work. So, you can give this, no, yung mga milk na na-store nyo. For example, no, yung milk na in-store mo sa freezer, okay, nag-stay siya ng 6 to 12 months. Imagine that. Yeah. So, 6 to 12 months siya. And then, depende rin kasi sa part ng refrigerator, okay,
Pero definitely, no? And surely that yung mga milk na i-store natin sa freezer, kailangan lang lalagyan natin ng date para na-monitor din natin or nagli-list din kayo, oy, ito yung milk, ito yung, kung gusto niya, pwede nyo lagyan ng number, bag 1, 2, and 3, anong time, anong date nyo in-express yung inyong breast milk, no? So, yun na nga, mas komportable kasi kung doon natin siya ilalagay sa mga storage bag. At least, mas makakasave din tayo ng space sa pag-iimbak ng gatas ng nanay. So, doon naman sa mga nanay din kasi na, let's say, walang refrigerator, okay? So, pwede naman po ang cooler, no? Yung cooler na lalagyan ng fish, but I hope wala siyang kasamang isda po, no? So, kailangan eksklusibo lang siya para po doon sa mga ini-store nyo na gatas. And then, let's say, a breast milk, no? Na nasa room temperature, no? It can last actually for 4 hours. 4 hours. And then, pag ito ay nasa loob ng rep, no, it can even last for 24 hours. So, ang galing lang, no? Kasi pag formula milk, ilagay mo dyan, kailangan 1 hour to 2 hours, tapo na, panis na siya. So, mas tagal ang life, no? Shelf life ng yung hindi agad napapanis ang gatas ng nanay. So, ito rin ina-encourage ko, no, doon sa mga client ko or sa patient when I was doing my clinical duty, no, at saka doon sa mga anak, kaibigan na nagpapasuso na gusto talagang mag-imbak ng gatas. Posible yan, no? Posibleng i-continue nyo ang pagbibigay ng gatas ng nanay. Basta make sure lang na may support din. So, from the lactation counselor, sa nurses, sa midwives na trained on lactation para mas makampante, no? Yung mga nanay na bumalik sa trabaho, ay, pwede naman pala. And then, very important din na yung kanilang workplace, yung kanilang mga employer, supportive sa mga lactating mother natin. So, ito ay parte din, no, ng, actually, part siya ng SDG 2030. So, out of 17 goals, 8 sa SDGs nakakonekta siya sa breastfeeding. And part of it is kailangan masuportahan natin ang mga nanay na babalik sa trabaho. So, hindi lamang ito sa pag-iimbak, pero yung condition din ng mga nanay, no, na meron silang lactation stations or lactation corner, and the employer, the people, no, surrounding the nanay, no, na bumalik sa work, kailangan very supportive sila on this. So, this is an investment. So, talagang kailangan collaborative, no, ang pagsuporta natin sa isang nanay na nagpapasuso. Teacher Ellie. Ako, Prof. Len, talagang dapat buong komunidad, supportive sa ating mga nanay na nagbe-breastfeed. Kapag exciting po at maraming impormasyon, Prof. Len, tila bumibilis ang ating oras sa ating napakahalagang paksa, no? Pero bago po tayo magtapos ng ating kwentuhan, Prof. Len, ano po ang inyong mensahe sa mga nanay at sa lahat ng nakapaligid po sa kanila tungkol sa pagbibigay ng suporta sa breastfeeding? Okay, Teacher Ellie. So, ngayong buwan ng Agosto, muli nating ipinapaalala na ang gatas ng ina ay hindi lamang pagkain, no? Ito ay unang bakuna. Ito ay mayaman sa sustansya at ito ang unang yakap ng buhay. And para sa bawat sanggol, no? Imagine unang yakap para sa bawat sanggol. Ang breastfeeding ay pundasyon, no, ng malusog na pamilya at mas matibay na kinabukasan ng ating bansa. So, sa kabila ng mga hamon, ng mga challenges sa trabaho, sa kalusugan, o paniniwalang panlipunan, naniniwala tayo o nananatiling malinaw na ang bawat patak ng gatas ng ina ay kaloob
ng kalusugan at pag-asa. Ang ganda, no? Ang ganda ng bawat words na binabanggit natin dito. Kaisa ang pamahalaan, of course, dapat ang komunidad na patuloy tayong magtaguyod, no, ng kapaligirang sumusuporta at nagtatanggol sa bawat ina na nagpapasuso. At hinihikayat natin ang lahat na tanggapin, mga magulang, pamilya, health workers, institution, na magkaisa tayo upang gawing normal, tanggap, at pahalagahan ang pagpapasuso. At dahil sa huli, ang sinasabi ko is, ang matagumpay na breastfeeding ay hindi lamang responsibilidad ng isang nanay. Ito ay tungkulin nating lahat para sa kalusugan at kinabukasan ng susunod na henerasyon. So, magandang araw po muli at maraming salamat po. Maraming salamat po muli, Professor Efrelyn Aamon Yelamo. Napakarami nating napulot mula sa ating talakayan ngayong araw, mga health checkers. Sa totoo lang, ang breastfeeding ay hindi lang issue ng kalusugan. Ito ay usapin ng pagmamahal, suporta at pagkakaunawaan. Tulad ng narinig natin mula kay Prof. Len, ang gatas ng ina ay hindi lang nutrisyon, kundi proteksyon. Isa itong regalo mula sa ina na nagbibigay ng pinakamainam na panimula para sa buhay ng isang sanggol. Pero gaya ng bawat journey, hindi madali, maraming nanay ang dumaraan sa physical at emotional challenges at dito pumapasok ang kahalagahan ng support system. Support system sa tahanan, sa trabaho, at sa komunidad. Hindi kailanman dapat nag-iisa ang mga nanay sa kanilang breastfeeding journey. Lahat tayo, mga tatay, lola at lolo, kapatid, kaibigan, health worker, ay may papel na ginagampanan. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapansin. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batilihin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, tutok na sa Health Check Plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama si Teacher Ellie Campos Banayat, ang ating pambansang health checker. Check na check! Health Check Plus, tuwing linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng tanghali sa DZRH, Radio, TV, and YouTube. At sa Health Check Plus, Facebook and YouTube channel.